Nanindigan ng palasyo na hindi dapat hilaw ang ipapasang anti-political dynasty law. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricela, gaya ng anti-political dynasty bill ang presidential son mismo, pero kino-question ito dahil parang hindi naman daw talaga nito bubuwagin ang mga dynasty. Ano ang nasabi rito ng Malacanang? Oo, Jiggy, tinanungan natin yan kay Undersecretary Claire Castro sa kanyang press briefing kanina at malinaw naman daw ang ipinupunto dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat gusto niya na gawing prioridad itong anti-dynasty bill, hindi naman daw ibig sabihin na katanggap-tanggap kapag half-baked o hilaw etong anti-dynasty bill. Doon nga sa kanilang Legislative Executive Development Advisory Council meeting o yung kanilang LEDAC meeting kung saan kasama ni Pangulong Marcos doon sa kanyang pulong, sina House Speaker D at si Senate President Tito Soto, malinaw din naman daw ang sinabi niya na bagamat prioridad ito, kailangang pag-aralang maigi yung content o yung nilalaman nitong panukalang ito dahil ang gusto naman dito ay yung makakatulong sa taong bayan, yung magiging resulta nitong pagsisiyasat o yung paghihimay-himay dito sa panukalang ito bago maisabatas. Pakinggan natin yung sinabi ni Yusek Castro. May mga loopholes. So paano natin ito mapapadali? Paanong iuutos ng Pangulo na ito'y mapapadali? Kung may mga issues na dapat nalinisin, may mga issues na dapat maayos. So, ang pagpapautos ba or rather request na araling mabuti bago magsagawa at maipasa ang batas na ito ay pang-optics lang. Ang pagmamadali sa paggawa ng batas pero kulang, yan po ang para sa optics lang. Pag sinabi nating aralin, ibig sabihin, hindi minamadali, half-baked, hindi ganun ang nais ng Pangulo. At Maricel, sa ibang usapin, may reaksyon na ba Malacanang sa plunder complaint laban kay VP Sara Duterte? Jiggy, ang sinabi lang dyan ni Yusek Claire Castro, mas maigi nga na maimbestigahan itong kaso ni Vice President Sara Duterte, lalo na kung may nakikita naman yung mga naghain ng kaso na malinaw na ebidensya para ireklamo itong si Vice President Sara Duterte. Matatandaan kasi natin na isang grupo yung naghain ng plunder at graft charges laban nga dito kay Vice President Sara Duterte at sa iba pa dahil doon sa sinasabing misuse ng confidential funds na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. Gigi. At kaugnay pa rin kay VP Sara, ano reaksyon ng palasyo sa akusasyong pinondohan ng Pogo at drug lords ang kandidatura niya noong 2022? Alam mo, Gigi, limitado ang sinabi ng Malacanang tungkol dyan sa usapin na yan. Pero maikwento ko na rin, kagabi kasi sa ating programa na sa totoo lang, nakausap natin ang abogado ni Ramil Madriaga. Ito yung sinasabing bagman daw ni Vice President Sara Duterte. Ang kwento niya base dun sa affidavit 2016, nagsimula na maging bagman. Itong sa Madriaga dito kay Vice President Sara Duterte. At yung mga nakukuha nga daw niya na pondo ay most likely nanggagaling sa Pogo at sa illegal drug syndicate. So nagsimula daw yung fallout niya kay VP Sara nang sampahan siya ng kaso ni Attorney Harry Roque noong 2023 dahil naman sa kidnapping. Ang gusto lamang daw ni Madriaga ay magkaroon daw ng pananagutan kung sino daw yung dapat na managot. Humihingi din siya ng witness protection program, bagamat wala naman daw direct threat laban dito kay Madriaga, nag-worry daw siya dun sa pagbisita sa kanya ng tauhan ni VP Sara sa kulungan. Pero malinaw din ang sinabi sa atin sa programang STL kagabi ni Attorney Harry Roque na hindi raw kilala ni VP Sara itong si Madriaga at nagtataka nga siya bakit daw idinadawit pa ang kanyang pangalan. So, ang sabi ni Yusek Claire Castro, nabasa naman nila itong report na ito tungkol dito sa affidavit ni Madriaga. Pero sabi ni Yusek Castro, mas maigi daw kung hingi na lang muna yung panig ni VP Sara tungkol dito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.